Nakaramdam ka ba ng panghihina ng loob kamakailan? Naisip mo na bang sumuko at magtapon ng tuwalya? Minamahal, huwag sumuko sa mga kaisipang ito. Nakita ng inyong Ama sa langit ang inyong mga paghihirap at nagbigay ng sagot para sa inyo. Sinasabi niya sa iyo sa sandaling ito na narito na ang iyong tagumpay. Ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Hindi ka nalulubog sa mga kabiguan dahil gumagawa siya ng paraan para sa iyo. Pinapaliwanag niya ang kanyang liwanag sa bawat madilim na bahagi ng iyong buhay. Sa ganitong epekto, may ilang senyales na ipinakikita niya sa iyo na malamang na hindi mo pinapansin. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang iyong tagumpay ay napakalapit na. Tiyaking mananatili ka hanggang sa katapusan ng video, habang tinutuklasan namin ang mga palatandaang ito, at kung ano ang dapat mong gawin kapag napansin mo ang mga ito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Mga minamahal, hindi lingid sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan. Nakikita ka niya. Nakikita niya ang iyong paghihirap at sakit. Nakikita niya na ikaw ay nasa dulo ng lubid. Dapat mong malaman na siya ay kasama mo pa rin sa lahat ng ito. Hindi ka niya pinabayaan kahit minsan, at hindi na niya gagawin yon ngayon. Ang kanyang presensya sa iyo ay pare-pareho, anuman ang iyong sitwasyon. At dahil kasama mo siya, hindi siya tatabi at panoorin kang nagdurusa. Hindi ka niya iiwan para mawalan ng pag-asa at panghinaan ng loob. Siya ay nagdadala sa iyo ng pag-asa at pagpapanumbalik. Ang Diyos ay nagiging sanhi ng isang pambihirang tagumpay na mangyari para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ito ay hindi kasing layo ng iyong naisip. Malapit ito sa iyo gaya ng buhok sa iyong leg. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na bagay sa iyong buhay lamang. Ito ay magiging sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang kabuuan ng iyong buhay ay parang isang bukas na aklat sa mata ng Diyos, kahit ang pinakamasalimuot na mga detalye. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng kulang sa buhay mo at bibigyan ka niya ng tagumpay sa lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Huwag hayaang alisin ng iyong mga hamon ang iyong pag-asa sa Diyos. Kahit na ang naggangalit na mga bagyo ay maaaring nakakatakot at nakakagambala, hindi ka dapat sumuko. Laging tandaan na ang presensya ni Jesus sa iyong bangka ay isang katiyakan na hindi ka mamamatay. Huwag hayaan ang iyong kasalukuyang sitwasyon na magdikta kung paano mo tinitingnan ang Diyos. Alam mo na siya ay isang Diyos na dalubhasa sa paggawa ng mga paraan kung saan tila wala. Gagawa din siya ng paraan para sa iyo. Siya ay gagawa ng isang bagong landas para sa iyong kapakanan kung kinakailangan. Ikaw ay kanyang minamahal na anak at siya ay lalabas para sa iyo. Alalahanin ang sinabi ng Biblia sa Isaias 43:18. Kalimutan mo ang mga dating bagay, huwag mong isipan ang nakaraan. Tignan mo, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Ngayoy sumibol, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Alam mo bang ginagawa niya ang lahat ng kanyang sinasabi? Kung sinabi niya ito, gagawin niya ito. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nagpapakita sa iyo ng mga palatandaan upang ipahiwatig na ang iyong tagumpay ay malapit na. Ikaw ang hindi nagpapansinan sa kanila. Ngunit salamat sa Diyos para sa kanyang mga awa na naging dahilan upang makita mo ang salitang ito ngayon. Nagtataka ka pa ba kung malapit na ang iyong tagumpay? Narito ang ilan sa mga palatandaan na napakalapit na ng iyong tagumpay. Numero 1, kapag nagpadala ang Diyos ng salita o mensahe sa iyo. Maniwala ka man o hindi, ang unang senyales na narito na ang iyong tagumpay ay nahanap mo ang video na ito. Ginawa ka ng Diyos na makita ang video na ito upang maipadala niya sa iyo ang salitang ito. Ang pagtanggap ng mga mensaheng tulad nito mula sa Diyos ay isang malalim na senyales na may gagawin siyang napakalaking bagay para sa iyo. Ang pagtanggap ng mga salita ng pampatibay loob at inspirasyon na tulad nito ay isa sa mga paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na hindi ka niya nakalimutan. Nais niyang malaman mo na nakikita at alam niya ang nangyayari sa iyo.
Sinasabi ng Biblia na kung nasaan ang salita ng isang hari, mayroong kapangyarihan. Nangangahulugan ito na kapag ipinadala ng Diyos ang kanyang mga salita sa iyo, nais niyang malaman mo na ang kanyang kapangyarihan at presensya ay kasama mo. Ito ay hindi kailangang isang mahabang balumbon o isang kabanata ng kasulatan. Ito ay maaaring kasing liit ngunit makapangyarihan gaya ng "It is well with you" at iyon ang kakailanganin upang maibalik ang iyong nawawalang pag-asa. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kaaliwan at katiyakan. Kung minsan, kapag ikaw ay nasa mga nakakabagabag na sitwasyon, ang Diyos ay maglalagay lamang ng isang talata mula sa Biblia sa iyong puso at patuloy mong pagbubulay-bulayin ito. Maaaring hindi ito direktang konektado sa iyong sitwasyon, ngunit may dahilan ang Diyos para dito at gagawin niya ang nais niyang gawin dito. Maaaring ito ay isang maikling clip na makikita mo online at sasabihin ang kapayapaan na kailangan mo para sa araw na iyon. Ang sayo ay maaaring maging isang bagay sa isang billboard na nakita mo noon, ngunit kapag hininahan ito ng Diyos, gagawin niya ang salita para sa iyo at pagpapalain ka nito. Nagpapadala rin ang Diyos ng kanyang mga salita upang patatagin ka. Nasa sitwasyon ka na ba kung saan napagod ka sa maghapong trabaho, at pagkatapos ay kinuha mo ang iyong Biblia para magbasa o makinig sa isang podcast, at pakiramdam mo ay dumarami ang lakas ng loob mo kapag tapos ka na? Ito ay dahil may kapangyarihan sa salita ng Diyos. Ipinapadala niya ang kanyang salita upang pasiglahin at pasiglahin tayo sa panapanahon. Ang mga Israelita ay napagod sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Sa tuwing nangyari ito, ang Diyos ay magpapadala ng salita sa pamamagitan ni Moises, ang kanyang lingkod, upang muling pasiglahin at pasiglahin sila. Papalapit na sila sa kanilang tagumpay sa araw na iyon, at ang mga salita ng Diyos ang nagpatuloy sa kanila. Nagpapadala rin ang Diyos ng kanyang mga salita upang maliwanagan ka tungkol sa iyong sitwasyon. Maaari kang maging clueless tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng season na iyong nararanasan. Kapag nakita niya ito, ipapadala niya ang kanyang salita upang magbigay liwanag dito. Ang sabi ng Biblia, ang pagpasok ng salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag at pangunawa sa mga simple. Kung tatanggapin mo ang mga salita ng Diyos ng may bukas na puso, magkakaroon ka ng pag-unawa sa iyong sitwasyon. Sinasabi sa awit 107:20, ipinadala niya ang kanyang salita, at pinagaling sila, iniligtas niya sila mula sa libingan. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang mga himala ay nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay lumabas. Nangyayari ang mga pambihirang tagumpay. Maaaring hindi gumagaling ang sayo tulad ng sa kasulatang ito, ngunit anuman ito, gagawin ito ng Diyos para sayo. Ililigtas ka niya mula sa nalalapit na kapahamakan at papalitan niya ito ng hangin. Ngunit mangyayari lamang ito kung tatanggapin mo ang mga salitang ipinadala niya sa iyo, anuman ang pagdating nito. Maaaring gamitin ng Diyos ang anumang bagay at sinuman para maghatid ng mensahe sa iyo. Nang dadalhin ng Diyos ang tagumpay ni Naaman, nagpadala siya sa kanya ng isang salita sa pamamagitan ng isang aliping babae. Siya ay isang dakilang tao at isang commander ng hukbo, ngunit siya ay may ketong. Isang beses, binihag ng kanyang hukbo ang isang batang babae mula sa Israel, at pinagsilbihan niya ang kanyang asawa. Nilapitan niya ang kanyang Panginoon para sabihin sa kanya na maaaring pagalingin ng isang propeta sa Israel si Naaman sa kanyang karamdaman. Nakinig siya sa kanya, at ginamit ng Diyos si Propeta Eliseo para pagalingin siya. Natanggap niya ang kanyang tagumpay dahil natanggap niya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng aliping babae. Maaaring namatay si Naaman bilang isang taong may ketong kung hindi niya pinansin ang salitang ito. Hindi rin siya sumuko sa pagsusumikap. Siya ay maimpluwensyang, kaya't sinubukan niyang kunin ang lunas para sa kanyang karamdaman mula sa ilang lugar, ngunit walang gumana. At dahil hindi siya sumuko kundi nakinig sa salita ng Diyos, gumaling siya. Matuto mula kay Naaman ngayon. Sa susunod na mapansin mo na ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng isang salita, mangyaring huwag itong baliwalain. Sa halip, dapat kang magsaya dahil ito ay isang senyales na ang iyong tagumpay ay malapit na. Maging tumanggap dito.
Baka paulit-ulit pa niyang ipadala ito para makuha ang atensyon mo. Tanggapin ang kanyang salita at sundin ng naayon. Ang ilan sa mga salitang ito ay maaaring may kasamang mga tagubilin din gawin ang hinihiling niya sa iyo at maghanda na tanggapin ang iyong tagumpay. Pangalawa, kapag sinimulan ka ng Diyos na tawagin sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang isa pang palatandaan na ang Diyos ay nagdadala ng iyong tagumpay para sa iyo sa lalong madaling panahon ay na Siya ay nagsimulang tumawag sa iyo sa mas malalim na pakikisama sa Kanya. Mapapansin mo na ang iyong puso ay naakit sa mga panalangin at pag-aaral ng salita. Sa mga oras na yon, gusto mong gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap sa Diyos. Inilalapit ka ng Diyos sa Kanyang sarili upang Siya ay maluwalhati sa iyong buhay. Kapag ang Diyos ay mataas sa iyong buhay, ginagawa Niya ang lahat ng imposibleng bagay na posible para sa iyo. Siya ang gagawa ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. Aalisin Niya ang bawat kahinaan at papalitan ito ng maayos na kalusugan. Bibigyan ka Niya ng tagumpay sa lahat ng iyong ginagawa dahil nasa tamang katayuan ka sa piling Niya. Ang pagkakaroon ng mabuting pakikisama sa Diyos ay mananatiling konektado sa Kanya. Kung ano ang ibinubunga niyan ay Siya ang magpapakain sa iyo. Ang buhay na pinalusob ng mga panustos ng Diyos ay hindi malulubog sa mga utang o pagkalugi. Ito ay mapupuno ng masaganang pagpapala na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang pananabik na yon sa presensya ng Diyos ay hindi nagkataon lamang. Ito ay tanda ng Diyos para akitin ka at ipakita sa iyo ang mga posibilidad sa Kanya. Marahil ay nahihirapan ka dahil sinusubukan mong gawin ito ng mag-isa. Ngunit tinatawag ka ng Diyos sa isang lugar ng mas malalim na pakikisama sa Kanya upang matulungan ka Niya. Kapag ikaw ay nasa pakikipag-isa sa Ama, hahayaan mo Siya na pangasiwaan ang iyong buhay. Hindi mo nahaharapin ang buhay ng mag-isa. Hahayaan mo Siya na pumunta sa mga laban para sa iyo at manood habang ibinibigay Niya sa iyo ang mga tagumpay. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano nakamit ni Hana ang kanyang tagumpay mula sa pagiging baog. Bumisita siya sa Shilo kasama ang kanyang pamilya noong mga nakaraang taon, ngunit iba ang pagbisita niya sa taong iyon. Iba ang paghahanap niya sa Diyos. Nakipag-usap siya sa Diyos sa mas malalim na antas. Sinabi ng Biblia na nanalangin siya sa matinding dalamhati sa kanyang puso. Taos-puso siyang lumapit sa Diyos tungkol sa kahilingan para sa isang anak na lalaki, at sinagot ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng isang pambihirang tagumpay at pinatahimik ang kanyang mga manunuya. Si Haring Solomon ay nagkaroon din ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang buhay pagkatapos niyang gumawa ng 1,000 handog sa Diyos. Sa kanilang panahon, ang pag-aalay ay kung paano nila sinasamba at iginagalang ang Diyos. Nang gawin niya ito, nakilala siya ng Diyos at pinagpala siya ng husto. Kaya sa susunod na maramdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa mas malalim na pakikipag-isa sa Kanya, dapat kang sumuko. Huwag maging matigas ang ulo at masuwayin. Sumuko sa Kanyang tawag dahil gagawa siya ng mga paraan para sa iyo nang higit sa iyong inaasahan. Siya ay nakatakdang ibalik ang mga bagay sa iyong pabor. Numero 3, kapag nagsimula kang hindi komportable sa iyong kasalukuyang posisyon. Ang pakiramdam na hindi komportable sa iyong kasalukuyang posisyon at pagkakaroon ng pagnanais na umalis ay isang senyales na ang iyong tagumpay ay napakalapit na. Maaaring iparamdam sa iyo ng Diyos ang ganoong paraan upang ipahiwatig na dinadala ka niya sa isang bagong posisyon. Kapag ginawa niya ito ay para makapagsimula kang manabik sa susunod na antas na gusto niya para sa iyo. Maaaring masyado kang naging komportable at nakaka-relax sa kinalalagyan mo ngayon habang ninanais ng Diyos na itaas ka. Para malaman mo kung ano ang nasa puso niya, maaari niyang simulan na hindi ka komportable. Ginagawa niya iyon upang makatulong na maalis ang iyong kasiyahan. Nais niyang makita mo na mas marami pa ang inihanda niya para sa iyo at hindi ka dapat magpakababa. Tulad ni Esau, maaaring gusto niyang mabalisa ka para maputol mo ang pamatok sa iyong leeg. Sisimulan niyang buksan ang iyong mga mata upang makilala ang mga isyu sa kung nasaan ka ngayon at ang mga pakinabang sa susunod na yugto. Minsan,
kung hindi ito gagawin ng Diyos, mananatili ka sa isang lugar ng mahabang panahon. Iisipin mong naabot mo na ang iyong rurok kapag ang Diyos ay nagsisimula pa lamang sa iyo at hindi siya nasisiyahan doon. Naiisip mo ba kung ano ang mararamdaman ng Diyos kung makita niya ang kanyang anak na naninirahan sa pagiging associate manager kung ang kalooban niya ay gawin siyang regional director? Ayaw niyang mamuhay ka sa ilalim ng kanyang binalak. Nais ng Diyos ang pag-unlad para sa iyo at hindi ang pagwawalang kilos. Sa oras na ito, maaaring sinasabi niya sa iyo na nanatili ka ng napakatagal sa posisyong iyon gaya ng sinabi niya sa mga Israelita. Matagal na silang gumagala sa kabundukan ng Seir nang hindi umuunlad. Pagkatapos ay dumating sa kanila ang salita ng Panginoon na nagsasabi na sapat na ang kanilang paglibot sa bundok na iyon at dapat silang lumiko sa hilaga. Ito ang ginagawa ng Diyos kapag gusto kanyang isulong. Hindi lamang niya ipapaunawa sa iyo na ikaw ay walang pag-unlad, ngunit ituturo niya sa iyo kung paano sumulong. Maaari rin niyang gamitin ang pagsalungat para isulong ka. Mag-ingat kapag nagsimulang lumitaw ang mga pagsalungat laban sa iyo sa iyong pinagtatrabahuan, maaaring ang Diyos ang gumagawa dito para dalhin ka sa isang bagong taas. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan, at walang mangyayari nang hindi niya nalalaman. Sa Biblia, nakaranas si Isaac ng pagsalansang tuwing siya ay humukay ng mga balon. Kinuha nila ang mga ito mula sa kanya, ngunit may plano ang Diyos para dito. Kinuha ang kanyang mga balon hanggang sa makarating siya sa lugar na nais ng Diyos para sa kanya. Pagdating niya doon, walang sumalungat sa kanya, at doon siya umunlad. Sinasabi ng Genesis 26:22. Umalis siya roon at humukay ng ibang balon, at walang nakipagtalo tungkol doon. Pinangalanan niya itong Rehoboth, na sinasabi, ngayon ay binigyan tayo ng Panginoon ng silid, at tayo'y unlad sa lupain. Ang pagsalungat ay hindi palaging nangangahulugan na ikaw ay dinudurog. Maaaring i-orchestrate ito ng Diyos para isulong ka at bigyan ka ng isang pambihirang tagumpay. Kaya't sa susunod na maranasan mo ito o makaramdam ng hindi komportable sa iyong kasalukuyang kalagayan, dapat kang magalak dahil may mga bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. Numero 4, kapag nakaranas ang mga tao sa paligid mo ng mga pambihirang tagumpay. Ang isa pang palatandaan na malapit na ang iyong tagumpay ay kapag ang mga tao sa iyong paligid ay nagsimulang makaranas ng mga tagumpay. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay nasa iyong kapitbahayan, at kung siya ay naroroon, hindi magtatagal bago siya makarating sa iyo. Nang ang Diyos ay pupunta kay Maria, ang ina ni Jesus, kasama ang balita ng kanyang paglilihi, siya ay pumunta muna kay Elizabeth, ang kanyang kamag-anak. Kapag ang Diyos ay nagdudulot ng mga himala sa paligid mo, ito ay upang sabihin sa iyo na siya ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong inaakala. Ito ay upang pasiglahin ka at itaas ang iyong pag-asa sa Kanya. Kung wala kang pag-asa sa iyong sitwasyon at nakita mo kung paano dumating ang Diyos para sa iyong mga kapitbahay sa isang mas mahirap na sitwasyon, makakatulong ito na palakasin ang iyong pananampalataya at i-renew ang iyong pag-asa. Ginagawa rin niya ito upang ipakita sa iyo ang mga posibilidad sa Kanya. Nakinig ka na ba sa ilang patotoo noon at nadama mo ang pagpapalakas ng iyong pananampalataya sa Diyos? Eksakto! Kapag gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang sulyap sa kung ano ang kaya niya, gagawa siya ng mga kamangha-manghang himala sa paligid mo. Kaya huwag mainggit kapag ang mga tao sa paligid mo ay nakatanggap ng mga sagot sa kanilang mga panalangin. Matatanggap mo rin ang sayo mas maaga kaysa sa iyong inaakala. Ang Diyos ay nasa iyong kapitbahayan, at sa lalong madaling panahon, siya ay nasa iyong pintuan. Napapalad ka na ba? Patuloy na manood habang tinutuklasan namin ang ilan pang mga palatandaan. Numero 5, kapag sinimulan ng Diyos na alisin ang mga balakid sa iyong paraan. Kapag sinimulan ng Diyos na alisin ang mga hadlang, dapat mong malaman na malapit na ang iyong tagumpay. Ang mga hadlang ay maaaring maging anumang bagay na humahadlang sa iyo sa pagpasok sa mga pangako ng Diyos para sa iyo. Kaya kapag napansin mo na ang mga hadlang sa iyong pag-unlad ay sunod-sunod na inaalis, inilalapit ka ng Diyos sa iyong tagumpay. Gumagawa ang Diyos ng perpektong kababalaghan.
Kapag gusto niyang gumawa ng paraan para sa iyo, walang makakapigil sa kanya, kahit ano pa yon. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-aalis ng mga hadlang sa iyong paraan, upang mabigyan ka ng maayos na biyahe sa iyong tagumpay. Inalis niya ang bawat sagabal sa daan ng mga Israelita, patungo sa lupang pangako. Ang unang hadlang na inalis ng Diyos ay ang limitasyon sa kanilang mga puso. Kailangan munang harapin ng Diyos ang kalagayan ng kanilang pag-isip. Matagal na silang nanatili sa pagkaalipin na tinanggap nila na iyon ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, hindi iyon ang plano ng Diyos para sa kanila. Pinili niya at ipinadala si Moises sa kanila, ngunit nahirapan silang tanggapin siya bilang isang isinugo ng Diyos sa kanila. Kinailangan niyang ipakita sa kanila si Moises ng mga tanda upang sila ay maniwala, tulad ng ginagawa niya sa iyo ngayon. Ang susunod na balakid na dapat alisin ng Diyos ay si Haring Paraon. Hindi niya hahayaang umalis ang kanyang mga tao. Kahit na pinahirapan ng Diyos ang kanyang lupain, nanatili siyang matigas ang ulo. Sinundan niya sila palabas ng Ehipto hanggang sa bingit ng dagat na pula, na siyang sumunod na balakid. Ang mga Israelita ay nahaharap sa napakalaking balakid na ito na maaaring magwasak sa kanila. Muli, inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng paghahati ng dagat sa dalawa at pinalakad sila sa tuyong lupa. Pinapatay din niya si Paraon at ang kanyang mga hukbo sa dagat. Anong dobleng tagumpay? Ngunit hindi lang iyon ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Determinado siyang ibigay sa kanila ang kanilang tagumpay at dalhin sila sa lupang pangako. Kahit na matapos ang ilang taon ng paglalakbay sa ilang, inalis pa rin ng Diyos ang mga hadlang sa kanilang paglalakbay. Nang papasok na sila sa Kanaan, humarap sila sa malaking pader ng Jericho bilang isang hadlang. Dumaan muli ang Diyos para sa kanila at ginawang gumuho ang pader sa harap nila. Sinasabi ng Joshua 6:20. Nang tumunog ang trompeta, ang hukbo ay sumigaw, at sa tunog ng pakakak, nang ang mga tao ay sumigaw ng malakas, ang pader ay gumuho, kaya't ang lahat ay nagsipasok, at kanilang sinakop ang bayan. Ang naging hadlang sa kanilang harapan ay naging isang tuntungan sa kadakilaan. Ito ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Gagawin niya ang bawat balakid bago ka maging kasing baba ng lupa, at lalakad ka sa ibabaw nila. Dudurugin niya ang bawat hadlang sa iyong daan, at gagawa ng paraan kung saan tila wala. At kapag sinimulan niyang gawin ang mga ito, dapat kang magtiwala sa Kanya sa lahat ng ito, dahil narito na ang iyong tagumpay. Number 6, kapag nagpadala siya sa iyo ng mga pagwawasto at babala. Ang pagtanggap ng mga pagwawasto at mga babala mula sa Diyos ay isa pang senyales na malapit ng dalhin ng Diyos ang iyong tagumpay para sa iyo. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga pagwawasto at mga babala sa kanyang mga anak upang turuan at patnubayan tayo kung ano ang gusto niyang marating natin. Ginagawa niya ito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, tulad ng sa mga awit 32:8. Aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mapagmahal na mata ay nasa iyo. Ginagawa rin niya ito upang hubugin ang ating pagkatao at hubugin ang ating buhay ayon sa kanyang ninanais. Kapag nagpadala ang Diyos sa iyo ng mga mensahe ng pag-ingat at pagwawasto, at nakinig ka, ang iyong buhay ay magiging katulad ng gusto niya. Gayon din, magagawa niya ito para hubugin ka sa kung ano ang kakailanganin sa susunod na antas na dadalhin ka niya. Ang mga katangian ng karakter ay kailangan para sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kung gusto mong manatili ng matagal at umunlad sa napakalaking taas na dinadala sa iyo ng Diyos, may mga bagay na dapat na nasa iyo. Kung nakikita ng Diyos na wala ito sa iyong buhay, magpapadala siya sa iyo ng mga pagwawasto na tutulong sa iyo na yakapin ang mga ito. Halimbawa, kung kailangan ng pagtitiyaga sa yugtong dadalhin ka ng Diyos, at kulang ito sa iyong buhay, gagawa ang Diyos ng mga kaganapan na magwawasto sa depekto na ito at bubuo ng katangian sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bigyan ng Diyos ang mga Israelita ng ilang karanasan bago pumasok sa lupang pangako. Ang ilan sa kanilang mga ugali ay magiging mapaminsala kung sila ay sasama sa kanila, kaya't kinailangang iwaksi sila ng Diyos.
Pagkatapos, itinuro at itinanim niya sa kanila ang pagsunod at debosyon. Magagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo na magsisi rin. Kung naramdaman mong dinala ng Diyos ang iyong puso sa isang lugar ng pagsisisi, mangyaring sumuko sa Kanya dahil may dahilan siya para dito. Maaaring gusto niyang tulungan kang alisin ang ilang lumang balat upang tumubo ang mga bago. Maaaring inihahanda ka niya para sa pambihirang tagumpay na ibibigay niya sa iyo sa lalong madaling panahon. Nang magsisi ang alibughang anak at inisip ang kanyang ama, umuwi siya at muling nakasama ang kanyang ama. Bagamat tila ang kanyang buhay ay nagwakas sa kahirapan, ang kanyang buhay ay bumalik nang siya ay sumuko sa pagsisisi. Kapag itinutuwid o binabalaan ka ng Diyos, tanggapin ito ng may pusong tumanggap. Huwag magreklamo kundi sumunod ng kusang loob. Ginagawa niya yon upang hubugin ka sa kung ano ang kinakailangan ng tagumpay na iyong nararanasan sa lalong madaling panahon. Numero 7, kapag pinaalala ka niya sa mga tao. Ito ang huling tanda na ating tutuklasin sa video na ito, at ito ay kapag ginawa ng Diyos na alalahanin ka ng mga taong nakalimot sa iyo. Kapag nangyari ito, napakalapit na ng iyong tagumpay. Ito ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa iyong iniisip. Minsan, nalulungkot tayo at naiinis na tayo ay nakalimutan na. Sa mga sandaling ito, dapat tayong magtiwala sa panahon ng Diyos. Sa takdang panahon, gagawin niya ang lahat ng kanyang itinakda upang tulungan kang alalahanin ka at gawin ang itinakda sa kanila na gawin para sa iyo. Ito ang nangyari kay Joseph. Mula sa paghagis ng kanyang mga kapatid sa tuyong balon hanggang sa bahay ni Potiphar at pagkatapos ay mabilanggo, si Jose ay nagkaroon ng mahirap na buhay. Dumaan siya sa mga pagtataksil at pagdurusa, ngunit hindi siya kinalimutan ng Diyos. Inayos niya ang mga kaganapang ito upang akayin siya sa kanyang pambihirang tagumpay. Ipinaliwanag niya ang mga panaginip para sa panadero at katiwala ng kopa ni Haring Paraon sa bilangguan. Habang ang panadero ay pinatay gaya ng nakikita sa kanyang panaginip, ang katiwala ng kopa ay ibinalik sa palasyo at nakalimutan niya si Jose. Ngunit ng oras na para sa tagumpay ni Joseph, naalala siya. Ang hari ay nagkaroon ng nakakabagabag na mga panaginip na nangangailangan ng interpretasyon, at naalaala ng katiwala si Jose. Sa Genesis 41:9, at sinabi ng punong katiwala ng kopa kay Faraon, "Ngayon ay naalala ko ang aking mga pagkukulang." Ipinatawag siya sa palasyo, at ginamit siya ng Diyos upang tulungan ang hari. Ito ang naging daan para sa kanya. Pinalaya siya sa bilangguan at iniluklok bilang punong ministro ng bansa. Napakalaking tagumpay. Naalala rin si Mordecai. Ginawa ng Diyos na mawalan ng tulog si Haring Xerxes para lamang parangalan si Mordecai. Inilantad niya ang dalawa sa mga opisyal ng hari na nagbalak na patayin siya, ngunit hindi ito ginantimpalaan. Natagpuan ni Haring Xerxes na nakatala ito sa aklat ng mga kronika, naalala, at pinarangalan siya dahil dito. Ganito ginagawa ng Diyos na maalala ka rin ng mga katulong ng iyong kapalaran. Ito ay senyales na ilang tulog ka na lang at mararanasan mo na ang iyong malawakang pahinga. Luwalhati sa Diyos. Ang mga palatandaang ito ay paraan ng Diyos para ipaalam sa iyo na napakalapit na ng iyong tagumpay. Sinasabi rin niya sa iyo na nasa isip ka niya at hinding-hindi ka makakalimutan. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at may paraan para sa iyo. Natutuhan mo na walang sitwasyon na napakahirap para sa kanya na bumaling. Dalubhasa siya sa paghawak ng mga paghihirap at paggawa ng mga paraan sa ilang. Tignan natin kung paano siya muling gumawa ng paraan para sa mga tao ng Israel sa Dagat na Pula. Ito ay isang perpektong interbensyon. Naisip mo na ba ng detalyado ang kaganapang iyon? Hinati ng Diyos sa dalawa ang dagat, ngunit ano ang paliwanag sa pagkakaroon ng tuyong lupa sa gitna ng dagat? Hindi ba dapat maputik o basa man lang? Ngunit ginawa ito ng Diyos na perpekto para sa kanyang mga tao. Ito ang parehong Diyos na nagpapadala ng kanyang salita sa iyo ngayon na ang iyong tagumpay ay narito na. Mangyaring maniwala sa kanya. Huwag sumuko. Mas malapit ka sa pagbabago ng iyong buhay kaysa sa iyong iniisip.
Ibabahagi mo ang iyong mga patotoo sa lalong madaling panahon. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, salamat sa pagiging mapagmahal na Ama na hindi nakalimot sa kanyang mga anak, sa pag-isip sa akin, sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, sa mga kababalaghang dinadala mo sa akin, sa pagbabantay sa akin, at sa hindi pag-iwan sa akin na gumulong sa paghihirap. Nagpapasalamat ako sa mga ito. Salamat sa pribilehiyong matawag na iyong anak. Salamat sa lahat ng oras na pag-access na mayroon ako sa iyo. May tiwala akong makakalapit ako sa iyo sa mga panalangin dahil alam kong hindi mo ako itataboy. Kapag ako'y tumatawag, ikaw ay nakikinig, kaya't ako'y patuloy na bumabalik. Nagpapasalamat ako sa napapanahong salita na ngayon ko lang natanggap. Ito ang aking unang tanda na ikaw ay kasama ko at malapit nang gumawa ng paraan para sa akin. Nakita mo ang mga tanong at emosyon sa aking puso at ginawa mo akong matagpuan ang salitang ito upang ako ay masigla. Naaliw ako dito. Tunay na ako ay makapagpapatotoo na ang iyong salita ay buhay. Salamat, O Panginoon. Ama, habang tinatanggap ko ang salitang ito, hayaan itong gumawa ng isang kumpleto at perpektong gawain sa aking buhay. Hayaan itong mahanap ang kanyang mga ugat at lumago sa akin. Hayaan akong maging tagatupad ng salita at hindi isang tagapakinig lamang. Ang salitang ito ay dumating kasama ng mga payo at instrumento, mangyaring tulungan akong kunin ang mga ito at ilapat ang mga ito sa aking buhay ng naayon. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong laging maging sensitibo sa iyo. Ayokong makaligtaan ng anuman sinusubukan mong makipag-usap sa akin dahil hindi ako sensitibo. Hinihiling ko na tulungan mo akong makilala at bigyang kahulugan ang mga palatandaang ito ng naangkop. Kapag ipinadala mo sa akin ang iyong salita, tulungan mo akong huwag itong baliwalain. Kapag tinawag mo ako sa malalim na pakikisama sa iyo, tulungan mo akong sumuko at sumunod. Hinihiling ko na tulungan mo akong unahin ang pagsamba at pakikipag-usap sa iyo. Tulungan mo akong magpasakop sa iyong pamumuno sa aking buhay. Tulungan mo akong bumitaw at iwan ka para mamuno para mahubog mo ako sa gusto mo. Mangyaring tulungan akong huwag magreklamo sa mga pagwawasto at mga babala. Nais kong tanggapin sila ng may mabuting puso upang magawa nila ang gawain nilayon mo para sa kanila sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo akong magsaya kasama ng mga nagsasaya. Ngayon alam ko na kapag ikaw ay dumarating para sa mga tao sa paligid ko, ibig sabihin ay malapit na rin ang akin. Mangyaring tulungan akong huwag mainggit sa mga pagpapala at tagumpay ng ibang tao. Naniniwala akong malapit na rin ang aking patotoo. Sinasabi sa akin ng iyong salita na kung magtitiwala ako at magpapasakop sa iyo, itutuwid mo ang aking mga landas. Natanggap ko ang salitang ito at sinusunod ko. Mula ngayon, ipinag-uutos ko na magtitiwala ako sa iyo at hindi sasandig sa aking pangunawa. Hindi ako magiging kampante at tatayo. Ako ay uunlad sa buhay at magiging mahusay sa lahat ng aking mga pagsusumikap dahil ikaw ang mangunguna sa akin. Hindi ako susuko dahil alam kong gumagawa ka ng paraan para sa akin na higit sa inaasahan ko. Salamat sa palagi mong pakikinig sa tuwing ako'y tumatawag sa iyo. Habang ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Naniniwala ka ba na natanggap mo ang mga sagot sa iyong mga panalangin? Pagkatapos ay i-type ang inaniniwala ako sa mga komento. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng video. Mangyaring mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakapagpapatibay na mensahe tulad nito. Shalom!